Hello guys, so bumoto na ba kayo? So ako guys ay tapos na akong bumoto. Kanina pa, ayan makikita nyo may tinta yung aking finger. So sa mga hindi pa bumoto dyan, bumoto na po kayo. No? May ilang oras pa. So nag-start yung botohan mga alas 7 na ng umaga. Tapos matatapos siguro yan hanggang alas 5 o alas 6 ng gabi. So abangan natin yung resulta kung sino-sino yung mga mananalo sa nasyonal at sa lokal. O sa mga hindi pa bumoto diyan, so magdala kayo ng payong, tubig, pamaypay, o hindi kaya yung mini fan kasi mainit ngayon guys. Ewan ko lang sa ibang lugar, dito sa amin ay mainit. So kailangan nyo talaga magdala ng tubig kasi tubig, pagkain kasi sa mga pinuntahan ko na voting precincts ay mahaba-haba yung pila. Buti na lang dahil early akong pumunta sa voting precinct ay natapos agad at natapos siya mga alas 9 na. So ngayon ay tapos na akong bumoto. So sa mga hindi pa bumoto na po kayo. Sayang yung boto nyo pag hindi kayo bumoto. So kung may time kayo, so ang alam ko holiday ngayon, walang trabaho. So yung iba sa atin ay walang trabaho ngayon dahil botohan. So bumoto na po kayo guys. So sayang pag hindi kayo bumoto. So ayan, so payo ko sa mga hindi pa bumoto, magdala kayo ng tubig, pamaypay kasi mainit guys, tapos pagkain, baka magutom pa kayo doon, no? Pag magutom pa kayo doon, if mahuhaw kayo, dala kayo ng tubig kasi mainit at baka ma-dehydrate kayo. Yan. So yan guys, at pag-usapan natin, so saang probinsya ang merong voting, yung pinakamaraming botante, yung tinatawag na voting witches provinces. So babasahin ko yung top 10 voting witch provinces sa Pilipinas as of 2025 national and local election. So ayon dito sa balita ng Rappler, so shout out dito sa Rappler. So what are the vote witch provinces cities in the 2025 election? So according dito ay base dito sa COMELEC, ang total number of registered voters ay for this year's election 2025 has reached 68,431,965. So 68,000 68 million, 68,431,965. So 68 million ang botante sa buong Pilipinas. Tapos sa overseas naman ay merong 1.3 million. So doon naman sa mga overseas sa labas ng Pilipinas, kasi meron tayong mga overseas Filipino workers at mga nakatira na, no? Yung mga Pinoy na nakatira diyan sa ibang bansa ay bumoto din sila, at merong mahigit 1.3 million overseas Filipino voters. So punta tayo sa sang probinsya ang merong voting witch provinces, ibig sabihin yung pinakamaraming botante na probinsya. So base dito sa top 10 ay nanguna itong Cavite. So ang Cavite, kung saan ang probinsya ni General Emilio Aguinaldo, ang unang pangulo ng Pilipinas pagkatapos ng pananakop ng Kastila. So itong si Emilio Aguinaldo ay taga Cavite, at meron din siyang new generation ng pamilya Aguinaldo na tumatakbo hanggang ngayon dyan sa politics.
At ang alam ko, yung abaya ay related din sa aginaldo. Kaya merong tumatakbong aginaldo dyan from mayor, vice mayor, at meron ding tumatakbo din sa Congress. So itong aginaldo, kilalang kilala sa Cavite. So Cavite ay nangunguna with 2.4 million o 2,444,362. Sunod dyan yung Bulacan, sa Central Luzon ito, at isa ding Tagalog, no? Dominated province na may 2,173,026. Tapos pangatlo ang Cebu. So dati itong Cebu ang nangunguna, ngayon number 3 na. With 2,172,170 voters. So hindi pa siguro kasama diyan yung Cebu City. Yung Cebu City, umaabot ito sa 600,000 yung kanilang registered voters, no? Itong Cebu City hindi kasama dito, yung Lapu-Lapu City, yung Cebu province lang. So, Cebu province ay number 3. Number 4 ang Laguna, kung saan ang probinsya ni Gat Jose Rizal, ang pambansang bayani, na may 2,140,124. At number 5 ang Pangasinan, na tinatawag nilang Solid North. Itong Pangasinan ay nasa 2,011,825. Kasama din sa both rich areas ang probinsya ng Batangas, ang probinsya ng mga matatapang, Rizal, Negros Occidental sa Visayas, tapos Nueva Ecija, ang rice capital of the Philippines, tama ba? Yung Nueva Ecija, at ang Quezon sa Calabarzon region. So yan yung top 10 voting rich provinces ayon dito sa COMELEC. Ayan, no, ang Batangas ay may 1,958,794, Rizal 1,671,643, Negros Occidental 1.6,045,852, Nueva Ecija 1,620,166, at Quezon 1,496,156. So sa top 10 ang ang Cebu at Negros Occidental lang ang nasa top 10 na galing sa Visayas. The rest is Luzon. So kapag nakuha mo, halimbawa sa presidential election, kung nakuha mo lahat, napanalunan mo lahat yung nasa top 10 vote rich provinces, ay ibig sabihin yan ay sure win ka na dito sa election. Ganon din sa Senado. Kapag pasok ka sa top 12 dito sa mga probinsya na merong malaking botante, ay sure win ka na at pasok ka na sa Magic 12. So yan talaga ang tinatarget. Kaya kadalasan yung mga kandidato sa national, presidente, vice president at senator, kasama siguro yung mga party list, pero yung mga party list ngayon, mga probinsya-probinsya na, kasi may mga party list na rin yung mga political family sa mga probinsya. Kahit halimbawa itong Cavite, may 2,447,000. So meron silang makapanalo ka na ng party list at least 300 to 400,000. So yan yung sa party list. Yan ang kadalasan dito sa mga candidate for senator, lalo na yung Senado, sa pagkasenador, ay lagi nilang pinupuntahan yung mga voting rich provinces gaya ng Bulacan, Batangas, Cebu at Quezon. Tapos sa mga syudad naman, pinakamalaking botante ang Maynila. Tama ba? Hindi, Quezon City with 1.4 million. Sunod yung Maynila with 1.1 million. At yung Caloocan na may 765,249. Kung saan naglalaban
si Mayor Malapitan at si Senator Trillanes. Nais ni Trillanes na tapusin yung paghahari ng mga Malapitan dyan sa Caloocan. Tapos sa Maynila, tatlo naglalaban dyan para mayor. Tatlong matunog na lalaban para sa mayor. Una dyan si Isko, then yung incumbent na si Lacuna at si Sam Versosa. Sa Quezon City, wala halos kalaban si Mayor Joy Belmonte. Sa Makati, dalawang Binay. Yung ate ni Abby Binay, kalaban yung asawa niya na si Luis Campos. Sa Paranaque, ewan ko, nag-withdraw nata yung isang Olivares. No? So, isang Olivares naglalaban dyan sa Paranaque. Tapos Marikina, naglalaban doon si Stella Kimbo at si Maan Chodoro. Tapos sa Pasig, si Vico Soto, makakalaban niya yung contractor na si Sara Diskaya. Sa Pasay, si Calixto, incumbent si Calixto. So si Calixto tatakbo, makakalaban niya, ang alam ko, konsihal, incumbent councilor para sa pagka-mayor. Sa Las Piñas, Aguilar maglalaban dyan sa pagka-mayor. Tapos sa Malabon, tatlo atang tumatakbong mayor, dalawa. No? Ang incumbent si Sandoval. Tapos makakalaban niya si incumbent congressman. No? Tapos sa Mandaluyong, si Abalos, of course, incumbent. Muntinlupa, ang incumbent dyan, si Biazon. Tapos sa Navotas, of course, yung Chanco. Tapos San Juan, si Zamora. Wala sigurong matinding kalaban si Zamora. Merong kalaban pero hindi masyado malakas. Tapos San Juan, tapos na. Taguig, Cayetano. Cayetano, may dalawang kalaban si Lani. Yun guys, Pateros, yan. Ang incumbent ata niyan si nakalimutan ko na yung ano. So yan yung mga political developments, no, yung mga naglalaban dyan sa NCR. So yan guys, sa mga hindi pa bumoto na po kayo, may ilang oras pa. So ang importante dyan ay bumoto kayo at ang payo ko sa inyo ay wag kayong wag niyong bilhin yung boto nyo, no? Kasi isipin nyo guys, no? Pag binili niyo yung boto nyo, parang okay lang, wag nyo talagang bilhin yung boto nyo. Kasi ang nakasalalay dyan ay yung future generation ng anak at magiging apo o meron na kayong apo, anak at apo nyo, no? At kilatisin mabuti ang mga kandidato na gusto nyong iboto, no? Kilitisin ng mabuti yung mga kandidato bago nyo iboto. Kasi ang election guys, mahalaga ito, no? Lalo na maraming mga issues na kinakaharap ng bansang Pilipinas. So yan yung masasabi ko sa inyo na huwag nyong bilhin ang boto nyo, no? Isipin nyo mabuti yung mga kandidato bago nyo silang iboto. So yan guys, mamaya gabi ay magbibideo na naman ako. Siguro mga alas 9 o alas 10 ng gabi. So dyan, malalaman natin mamayang gabi kung sino-sino yung mga nanguna at mananalo sa national at local position. So yan guys, maraming salamat. Vote wisely at kita-kits tayo sa next video.